Nangangatwiran ka pa, ha? Cheo, tandaan mo, nakiusap sa akin ang nanay mo para makarating ka dito sa abroad. Kapagod today. Ang daming deadline sa opisina. Ay. Nandyan na po pala kayo, tita. Tamang-tama po, nakapagluto na po ako ng makakain nyo. Kain na po kayo. Masarap po yung niluto kong ulam. Sigurado po magugustuhan nyo. Hindi mo ba nakikita, ha? Napagod ako at nagpapahinga. At saka, tinanong na ba kita kung gusto ko nang kumain? Alis ka nga dyan! Nakalibad ba rin ako sa pagmumukha mo? Pasensya na po, tita. Naisip ko lang po kasi na baka gutom na kayo. Sakto po kasi, kaluluto ko lang. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Ha? Pwede umalis ka muna sa harapan ko at baka hindi kita matansya. Alis na, dali! Buisit, pagod ka na nga. May makikita ka pang buisit, oh. Huh! Cheo, bakit ba ang tagal mo magluto, ha? Ano, gugutumin mo ko? Ayan na nga lang ang silbi mo dito sa bahay hindi mo pa magawa ng maayos. Baka naman gusto mo humilata na lang buong maghapon, ha? Tita, sabi niyo po kasi, unahin kong linisin yung kusina. Kasi madumi. Sinusunod ko lang naman po yung utos niyo. At nangangatwiran ka pa, ha? Cheo, tandaan mo, nakiusap sa akin ang nanay mo para makarating ka dito sa abroad. At baka nakakalimutan mo din, ha? Na ako lahat ang gumastos para makarating ka dito. Kaya wala kang karapatan para sagot-sagutin ako ng ganyan. Walang utang na loob. Oh, ano pa tinatayo-tayo mo? Magluto ka na, bilisan mo na. Nagugutom na ako. Bilis! Dali na! Hoy, Cheo! Bakit hindi mo pa rin nilalaban yung mga maruruming damit sa banyo? Ando no, tambak na. Napakakupad mo talaga. Di ba sabi niyo po unahin kong linisin itong sala? Kasi darating po ang mga kaibigan niyo mamaya. Kaya inuna ko na pong linisin itong sala. Abay, kanina ka pa dyan ah! Anong ginagawa mo? At inaabot-abot ka ng siyam-siyam dyan? Nilinis ko pa po kasi nung kusina kanina. Ang sabihin mo, tatamad-tamad ka lang talaga. Ang hirap mong utusan! Baka nakakalimutan mo kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakarating dito sa abroad. Ma! Bakit naman ganyan ka magsalita kay Cheo? Saka, hindi natin siya kinuha dito sa abroad para gawing katulong o utusan nyo. Nandito siya para maghanap ng trabaho. Kaya, hindi naman siyang ganyanin. Kasi naman, nak, ang hirap utusan. Alam nyo, ma, ina ko kayo. Oo. Pero mali yung ginagawa nyo. At hindi tama na tratuhin nyo siya na para bang nabili nyo yung pagkatao niya. Sorry, pero ma, hindi ko mapapalagpas to. Cheo, kunin mo na yung gamit mo at sa akin ka muna tumira habang naghahanap ka ng work. Alam ko, nagpupursige ka at balang araw, makakahanap ka rin ng trabaho. Maraming salamat, Insan. Maraming salamat. Tara. Oh, Cheo, ikaw pala. Oh, pasok ka.
Okay lang po ako dito, tita. Hindi rin po ako magtatagal. Gusto ko lang po sanang ibigay sa inyo tong pera na ginastos niyo sa akin noon. At gusto ko na rin po magpasalamat sa inyo lahat ng naitulong niyo sa akin. Sa kabila ng pagtrato niyo sa akin, hindi ko pa rin po nakakalimutan yung mga utang na loob ko sa inyo. Ay, pasensya ka na rin ha. Kung hindi naging maganda ang trato ko sa'yo noon. Okay lang po yan, tita. Hindi pa rin naman po nawawala na kadugo ko kayo. At malaki pong respeto ko sa inyo. Paano? Alis na po ako. O siya, sige, Cheo. Mag-iingat ka ha. Alam mo bang proud ako sa'yo. Kasi nagawa mong tumayo sa sarili mong mga paa. Pagpatuloy mo yan, ha? Maraming salamat po.